Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na kayo sa lighting kasi medyo dumidilim na dito sa bahay sa Bacolod. So welcome kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, dapat na bang ibasura ang 4-piece program ng pamahalaan? Okay, before tayo guys magsimula, may mga reason ako dapat na talagang ibabasura, no? Sa nabasa kong news kanina, nakakainis na talaga, no? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers at subscribers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Kanina guys, nagbabasa ako ng mga news dito sa Facebook. May nakita ako, DSWD magbibigay ng cellphone, I repeat, ng cellphone sa mga 4-piece para daw sa kanilang financial literacy. Nakakahiya, nakakainis kasi alam naman natin hindi lahat ang 4-piece maganda ang programa niyan. Kaso ngayon ang nangyayari, ang mga hindi naman iba dyan sa kanila, karamihan hindi naman worth na makatanggap ng ayuda. Ang masakit pa, ang mga ordinaryong manggagawa katulad ko, katulad ninyo, na walang masyadong malaking na income or nawalan ng trabaho ay hindi makakatanggap ng benepisyo from the DSWD. Dito sa Bacolod, marami na akong nakita ang mga 4-piece members na binibenta o sinasanla sa mga lending institusyon ang kanilang ATM card sa Land Bank. Okay? Sa ngayon, bibigyan pa sila ng cellphone. What the heck is that? Maraming tao sa ngayon, mga middle class o hindi naman middle class, nga wala ngang personal na cellphone. Sila bigyan pa ng cellphone. Every month may ayuda pa. Saan ka pa? Tinuturuan natin sila na maging tamad at saka maging dependent sa pamahalaan. Sa akin lang, dapat na talaga ibasura. Hindi next year, hindi bukas, kundi ngayon ang 4-piece kasi perwisyo talaga. Hindi naman lahat na nararapat na makatanggap ng benepisyo ay nakaka-avail kasi karamihan sa kanila, iba dyan, palakasayang system, yon ang nililista ng barangay. Sorry, iba magagalit sa akin, pero yun ang nakikita ko. Sobra na talaga to. Baka sa susunod ang DSWD magbigay pa ng house and lot sa mga 4-piece members. Pero ang mga ordinaryong manggagawa, minimum wage earner ay nagsaksak ke presyo, wala ngang sariling bahay, nakatira lang, nagre-rent, kung mawalan sila ng trabaho, magkasakit sila, wala naman silang makuhang benepisyo from DSWD. Yun lang po guys. Lagay nyo dyan kung sang-ayon kayo na dapat na talagang ibasura, no? Ang 4-piece program ng pamahalaan. Ako, gusto ko na talagang ibasura eh. Sa time ni Tatay Digong, gusto niya nang ibasura ng 4-piece, pero kaso lang, hindi na tuloy-tuloy kasi may mga politiko din sa likod na ayaw ipabasura kasi sayang naman daw ang boto para sa kanila sa darating na mga eleksyon. Nakakabis. Yun guys, no, ang masakit na katotohanan dito sa Pilipinas. Ang walang trabaho, tamad, adik, no, mga balasubas, yun pang binibigyan ng benepisyo. Pero ang mga ordinaryong Pilipino, lagay natin mayayaman, okay, na nagbabayad ng tamang buhis, mga ordinaryong manggagawa ay hindi pa qualified makatanggap ng 4-piece. Dapat lahat ng Pilipino makatanggap, mayaman man, middle class, or whatever. Lahat, kahit 500 pesos, malaking tulong na yun, pang paggasolina pa yun eh, or pang pagkain. Yun ang gusto ko talaga. Kung magbigay ng ayuda ang government, dapat walang discrimination, hindi lang mahihirap na mga fake, na mga mahihirap, kundi lahat, no? Lahat, basta Pilipino at legal age, bigyan ng 500 pesos a month, okay ako dyan, no? Hindi pinipili. Kasi ang 4-piece, kinukuha din ang budget doon sa mga tax na binabayad ng mga manggagawa, mga company, mga businesses, doon kinukuha. Bakit yun lang, maliit na porsyento ng mga tao ang nakikinabang, hindi lahat.
Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ma-stop na po ang 4-piece, no? Para at least matundukan na ang corruption din, no? Sa DSWD, mga barangay, whatever it is, no? Maraming salamat po guys. Ito naman po kaibigan News Jake. Paalam, please like, share and subscribe po.